Pwede nilang imbitahan kasi she's no longer an incumbent. Doon naman sa iniimbitahan nila yung kanilang chairman ng appropriations, hindi lang invite, dapat umattend yun. Dapat umattend. Member pa siya ng Congress eh. Sa amin, sa Senate, imbitahan si Grace. Hindi naman siya incumbent eh. And then also, if she appears, walang problema. I don't see any problem at all. Basta meron kasing tradition sa Senado. Pag dating ang senador, kahit umupo ka sa plenary, habang nagpe-plenary, pwede. Kahit pumunta ka pa doon. Ganun ang tradisyon eh. Oo, ganun ang tradisyon. Kaya nga pag may hearing, tapos merong former senator na invited, dapat yung pinauupo sa hilera ng mga senador. Okay. Oo, pwede siyang magtanong. Kaya nga nagtataka ako sa hearing ng House no isang araw eh. Na sa amin, sa Senate pala, yung umattend si Toby. Remember, umattend si Toby? Pinaupo yata nila doon sa sa resource person eh. Kung nandun ako, papaalala ko sa mga kasama namin. Sabagay, maraming bagito sa mga kasama namin eh. Papaalala ko na ang isang congressman, lalo na incumbent, katapat namin yun. Magkakapantay kayo? Equal yun. Kaya dapat yun nakaupo doon sa mga Kaya nung nagtatanong si Toby, na-question nga siya, ba't siya nagtatanong ng diretso sa resource person? Pwede yun. Okay, tama. Congressman yun eh. Congressman yun eh. Pero sabi nila, dumaan ka sa chair. Okay na rin. Sige, dumaan ka sa chair. As a matter of fact, ang mga senador, kung tutuusin, nagtatanong, di ba, meron nga kita mo, may binubuli pa yung resource person. Yung chairman dapat sitahin dun eh. Ba't mo pinapayagan? Dapat, dumaan ka sa akin. Ako, tanongin mo. Like for example, ikaw, Christian, ang chairman, sa hearing. Tapos gusto kong tanongin to si Torpulano. Di ba? Ikaw ang kina-address ko dapat. Mr. Chair. Mr. Chairman, Mr. Chairman, saan na ko ni Mr. Torpulano yung 100 million? Ganon, hindi yung, Mr. Torpulano, saan na ko yung 100 million? Wala, yung chairman nun, medyo mukhang hindi sanay sa rules and procedures. Dapat gano'n, sitahin na niya ako tanungin mo. Naririnig niya, pero you pass through the chair. Tsaka, chair, when you say chair, yun yung posisyon. When you talk to the chairman, you say chairman. Nagtataka nga ako rito, ba't nauso sa kanila, Mr. Chair, iniiksian nila. Bakit? Mr. Chairman. The position is the chair. But when you address the person, it's the chairman. Nung araw, nagalit na si Dick Gordon nung araw dyan eh. Sabi niya, I am not a chair hindi ako silya. Sabi niya, I am a chairman. That's one trend of thought. Pero I don't think they can help it. They would want to question, siyempre, the people hurling allegations against. May mga nababasa kami mga trolls na gano'n. Trolls kasi wala mga follower, yung mga nagbibigay ng komentaryo nila to that effect. Pinakamagandang tanongin sila, bakit? Ang sabi nga, casus belli? Bakit? Di ba? Bakit gusto niyo magpalit agad? Ano ang problema? Siguro, pwede natin tanongin sila. Or baka naman, as usual, there are people who dislike people. There are many people who dislike me. No matter what I do, they will dislike what I do kahit makakatulong pa sa kanila o sa bansa. At meron din naman mga tao na naniniwala sa mga nagawa ko na dati at nagawa ko na sinusuportahan nila yung aking leadership. So, it's really that way. But again, it boils down to the numbers later on. Most probably because siya yung binabanggit sa social media ng mga trolls Confident, I leave it up to God. I am quite confident that my colleagues understand why we had to change leadership, and I think most of my colleagues
Sa matter of fact, may mga iba kaming mga hindi kasama sa majority na kausap namin, interesado nga na sumama sa majority. Ayaw lang naman namin biglain. Number 8, ang issue was Senator Marcoleta wanted me to sign tawag ba dito? He wanted me to sign a letter to the Secretary of Justice. I have a copy of the letter here, no? Na gusto yung ating inquiry daw, nire-request na itong si Pacifico Diskaya and si Saria Rowena Diskaya be admitted into the Witness Protection Program. Pursuant to so and so, ganyan. Ibig sabihin niya, bibigyan mo ng immunity itong bigla. So, pagdating sa akin ng sulat nung gabi, hindi ko pinirmahan. Ang sabi ko, i-refer ko ito sa i-refer ko ito sa Blue Ribbon na bagong chairman dahil alam ko, kinabukasan, magkakapalitan. At ang tinanong ko nga, bakit sila nagmamadali na ipasok sa state witness to? Hindi pa tapos, hindi pa natin nabe-verify yung veracity ng mga sinasabi. We should always verify first the statements na sinasabi. Hindi pwedeng madaliin ng pagiging state witness, di ba? At ito mabigat Pag ginawa mong state witness yan, gagastusan ng gobyerno yan. Pagkatapos tayong allegedly pinagnakawan ng billion-billion, gusto nila ngayong gawing state witness at gagastusan pa natin yan. Hindi ba? Nagtataka ako dito sa mga ibang tao na parang naiinis pa sa akin na hindi ko ginagawang state witness yung dalawang Diskaya. Isipin muna nilang mabuti yung sinasabi nila, di ba? Lalong magwawala ang mga kababayan natin. Nagagalit na nga, nagwawala na ba? Ayan, talagang magwawala sila ng gusto. Wala akong personal knowledge, pero may mga kwento. May mga kwento na mga 3 or 4 days before, mayroon ng pinrepare na affidavit na ganyan. Hindi ko alam kung sila talaga nag-prepare. Pero ang kwento, may mga inedit daw. Ayan. Walang binigyan. Sa Blue Ribbon, kahit anong committee ng Senate, pag mayroong nagsasubmit ng affidavit, lahat ng member bibigyan ng kopya. Ganun yun. Yun ang talagang tradisyon or SOP, standard procedure. Itong affidavit nila, Diskaya, walang may kopya kundi si Senator Marcoleta. Ni isang member ng Blue Ribbon walang nakakita ng affidavit. So, may kakulangan. Paano namin i-verify yung mga sinasabi niya? Paano maniniwala kagad kami? Even, as a matter of fact, if you're a member of the Blue Ribbon, even if you're not attending that particular hearing, you must be aware of any submissions. Doon sa amin ako, dami ko ng investigasyon na ginawa dyan. Inimbestigahan ko na yung PhilHealth dati. Asuntohan nga lahat yung mga nakaupo dati noon. Yung Department of Agriculture, gano'n din. Oras na may natanggap ako, na affidavit, magsasalita, bibigay ko kagad sa sa secretariat yun. Make copies, bibigyan kagad yun. Give the members. You always must give the members a chance to scrutinize the affidavits and prepare your clarification, your questions for clarification. Ayun na nga siguro may mga malalaking taong iniiwas nila. Hindi nila sinasabi lahat ngayon, wala yung immunity. Wala pa yung immunity, wala pa yung witness protection program. Hindi natuloy yung pinangako or pinlano. Ewan ko kung ano sasabihin nila.